Mga idol, welcome back sa ating channel. Ngayon nga ay tatalakayin natin ang latest episode ng One Piece na 982. So kung excited ka na rin katulad ko ay tara, pasukin na natin ang mundo ng One Piece. Pero bago tayo mag-start mga idol ay balikan muna natin yung mga highlights nung last chapter. Dito nga ay natamaan ng atake ni Kid si Apu. Then nagkaroon ng konting dialogo si Kid at Apu dahil nga sa ginawang pag-frame up sa kanila ni Apu. Then nagpakita na ang isa sa mga member ng Numbers na si Matcha. Dahil nga kay Killer, nalaman nila Luffy, Kid at Zoro kung papaano makakaiwas sa atake ni Apu. At ito nga ay yung pagtakip sa kanilang mga tenga. Then, na-confirm na si Killer ay pinakain ng Body Smile Fruit ni Orochi. Then, nagkaroon ng miscalculation si Kinemon sa lugar dahil nga outdated map yung hawak nila. And, aksidenteng nagkita si Chopper at Olinlin o Big Mom. Then, dumating si Marco at pinigilan ang pag-akyat ng barko ni Big Mom. Then sa same panel nun is nagpakita si Nekomamushi at Izo, which is kasabay halos dumating ni Marco. At yun nga mga idol, yan yung mga highlights nung last chapter. So ngayon, proceed naman tayo sa latest chapter, okay? Since marami naman ng mga channel na nagre-review ng latest episode, medyo mag-iiba tayo ng style mga idol. So tayo, tatalakayin lang natin ang mga highlights lang ng episode na ito. At yung ibang mga pangalan ng karakter ay hindi na natin bubuuhin ang pagbigkas para damang-dama natin ang talakayan, okay? At para hindi rin boring, okay? So, let's start! Sa chapter na ito mga Lodi Pets ay meron tayong naitala na siyam na highlights. So, uumpisa natin ngayon sa number 1. Pagpapakita ng interes ni Kaido sa Laugh Tale Island. So dito nga, habang pinag-uusapan ni Kaido at Orochi si Kanjuro is nabanggit ni Kaido na wala nga nakuhang impormasyon si Kanjuro mula kay Oden patungkol sa Laugh Tale. Ang pagdating ni Kanjuro sa kinaroroonan ni Kaido at Orochi. Dito nga guys is naligaw ng bahagya si Kanjuro kasi nga malaki yung Onigashima kaya medyo nahirapan siya na makarating kina Kaido. Then yung ibang tao nga daw nila ay pinagkamalan siyang kalaban kaya no choice siya kundi itumba ang mga loko. Then sa pagdating nga ni Kanjuro, napansin nga ni Orochi ang hawak nito na si Momonosuke, which is kawawa yung kalagayan dahil nga binugbog ito ni Kanjuro nung magtangkang tumakas. Then yung pangatlong highlights nga guys is ang sablay na pagpigil sa mga samurai. So dito nga guys is gulat na gulat itong ulol na si Orochi at sinabi ni Kanjuro na sa buong panahon na magkasama sila ni Kinemon ay talagang detalyadong tao ito si Kinemon. Then medyo nanginginig na nga ang tuhod nitong si Orochi dahil nga paparating na yung mga samurai. Pero sinabihan siya ni Fukuro Kujo na huwag mag-alala kasi nga kahit isang bangka ay wala pang nakakarating sa Onigashima. Nga lang sinabi nga nito na nakita nila sila Luffy, Zoro, Kid at Killer malapit sa stage at posible na yung mga crew nila ay nasa Onigashima na rin. Then tinanong nga ni Orochi kung bakit hindi na-report ang mga ito. Reply naman ni Fukuro na si Queen na ang bahala sa kanila at hindi raw ito worth it para masira ang kanilang party. And wala pa naman daw nakikitang samurai sa lugar. Pero takot na takot pa rin itong si Ontong na Orochi hanggat hindi nga daw niya nakikita na patay na ang lahat ng mga samurai. Then yung ikaapat na highlights natin mga idol is ipapako sa cruise si Momo. Dito nga ay sinabi ni Orochi na maghanda ng stage para sa crucifixion o pagpako sa krus kay Momo. Kasi nga, si Momo pa rin daw ang leader ng mga samurai. Kaya pag namatay si Momo, matatapos na ang lahat. Advantage ng submarine ni Lalo. Dito nga mga idol ay nagsabi si Doji na kailangan nga nilang magbadali na makarating sa likod ng entrance. Sabi naman ni Lo, ang normal na barko ay walang choice kundi sa harap ng entrance lang dadaan. Gawa nga ng ocean currents na nakapaligid sa Onigashima. Pero ang sasakyan nila ay submarine at hindi nga ito normal na barko kaya no need to worry, sabi ni Lo. Marco at Nekomamushi.
Dito nga ay sinabi ni Marco na hindi nga siya makapaniwala na halos sabay lang sila dumating ni Neko. At kung maaalala nyo nga guys ay may pinagbilin na mensahe si Marco kay Neko nung magpunta si Neko kay Marco somewhere in New World. Then, since nagkasabay lang din naman sila dumating is wala nang silbi yung sulat kaya tinapon na lang nila ito. Then, nabanggit nga ni Marco na hindi nga niya alam na may ganong sitwasyon sila Oden sa Wano. Gawa nga ng closed country ang Wano, kaya walang nakakalabas na mga balita. Sa ikapito naman natin mga Lodi Pets ay ang angas ni Denjiro. Dito nga ay wala pang kamalay-malay si Sasaki sa tunay na katauhan ni Denjiro. At ang tawag pa nga niya sa kanya ay Kyoshiro. Then, patay mali siya nga lang itong si Denjiro at tinanong niya kung bakit umalis si Sasaki sa party. Sagot naman ni Sasaki, hinahanap nga nila yung ungas na anak ni Kaido. Then, after nun, dito nga ay may nakita sila Denjiro na gate na nakaharang sa way nila, which is hindi naman nakasulat sa mapa. Pero para nga daw sa isang boss ng mga Yakuza, kamukha ni Kyoshiro, isa lamang itong trivial obstacle. Wow, ang angas mo doon, Denjiro. Then, wala ngang palag na tinali nila si Sasaki at nireveal ni Denjiro ang kanyang tunay na pagkatao nang ipakita niya ang kanyang tattoo sa likod na Kosuki Clan Crest. Gaya nga ng ginawa nila Kinemon is hinati nga rin ni Denjiro ang forces niya sa dalawa, which is Assault and Infiltration Force. Chopper and Usopp versus Big Mom. Dito nga mga idol ay pinaputokan nila Chopper at Usopp si Big Mom gamit ang tank na sinasakyan nila. Pero syempre, baliwala lang ito kay Big Mom. Then, habang hinahabol sila ni Big Mom, sumisigaw ito na I want your captain's head. So, talagang susurbulin nga talaga ni Big Mom itong si Luffy. Then, sa kabilang side nga is, habang pinapanood nila namin na hinahabol sila Chopper at Usopp ni Big Mom, ay nakita naman sila ni Prometheus. Si Prometheus ay isa sa mga homies ni Big Mom at naalala nga ni Prometheus na si Nami nga ang kumuha kay Zeus. So yung last highlights natin mga Lodi Pets ay Luffy meet Ulti. Pagkatapos nga ang sumemplang ni Ulti at page 1, nandun din pala sa lugar si Luffy. At yun nga, nagkatinginan ang dalawa at akmang maglalaban. So I think guys, itong scene na ito nila Luffy at Ulti is dito nagre-refer yung title na Ruffian meets Ruffian. Kasi nga kung titingnan mo sa diksyonaryo, ang meaning ng Ruffians is salbahing tao. But I think hindi naman talaga si Oda nagre-refer sa mismong meaning. I think yan lang yung way niya ng pag-describe sa kakulitan nila Luffy at ni Ulti. So kayo guys, kung may iba pa kayong idea kung sino yung tinutukoy ni Oda sa title, so comment lang kayo dyan sa baba, okay? Para malaman ko rin naman kung ano yung mga nasa isip ninyo, okay? So ngayon guys, punta naman tayo sa analysis. So guys, tatlo lang yung bibigyan natin ng analysis, which is yung highlights number 1, 3 at saka 6 kasi yun lang yung nakikita kong parang exciting na highlights, okay? Dun sa nagpakita ng interest si Kaido sa Laugh Tale, it means interesado din si Kaido sa mga narating ni Roger. Kasi nga guys, duda ko, nasa Laugh Tale lahat ng sagot. Pati yung tungkol dun sa Ancient Weapon, pati dun sa Void Century. Kaya kahit itong si Kaido is interesado rin sa One Piece. Next is yung sablay na pagpigil sa mga samurai. So I think mga idol, hindi nag-worry si Orochi sa lakas nila Luffy. Siguro nga dahil hindi pa naman niya ito kilala. Pero nakakaagaw talaga ng atensyon yung takot na itinatago ni Orochi sa mga samurai. Kasi nga, imagine nung laban nila Oden kontra kila Kaido 20 years ago. So doon guys, kung maaalala nyo, is 11 lang sila at ang kalaban nila ay libo-libo. So 11 lang silang samurai guys, imagine, okay? Pero tumagal yung laban nila ng 5 araw. Plus, masasabi ko na tsamba lang yung pagkatalo nila Oden. Kasi nga, gawa nga nung na-autofocus si Oden dahil may nagpanggap na si Momo na hinostage doon mismo sa lugar na pinaglalabanan nila Kaido. Kaya yun, duda ko na-autofocus si Oden at tinamaan siya ni Kaido. At kung maaalala nyo rin guys, yung sinabi pala ni Admiral Sakasuki na hindi niya basta-basta pinayagang magpunta si Kizaru sa Wano. Kasi nga, maraming malalakas na warrior sa Wano, sabi ni Sakasuki, which is nag-reply si Kizaru, yun nga daw yung mga samurai. Kaya nga dito guys, talagang excited na ako makita kung paano talaga lumaban ng aktual itong mga samurai. Kaya di siguro dito, halos lagnati na sa takot itong abnoy na si Orochi. Dito naman sa highlights number 6 mga idol, kung kayo tatanungin, gumamit ba ng barko si Marco o hindi? Alam kong isasagot nyo ay hindi. So, katulad nyo rin ako. Kasi yun din ang sagot ko.
Kasi nga logic nga 'di ba? Nakakalipad si Marco so di niya kailangan ng barko para sa short trip niya papunta sa Wano. Saka isa pa, naunang umalis si Neko doon sa island kung saan niya pinuntahan si Marco. So kung sabay lang sila dumating sa Wano, it means lumipad nga si Marco kaya mabilis siya nakarating. At nagsabay lang silang dumating doon ni Neko. At dito nga rin mga idol, nasagot yung tanong ng marami na kung bakit hindi tinulungan ng Whitebeard Pirates at ng Roger Pirates si Oden. So yun nga, nasagot na nga. Kasi nga, ang Wano ay closed country. So ibig sabihin, walang nakakapasok o nakalalabas na balita. Kaya hindi nga alam ng Whitebeard tsaka Roger Pirates ang problema na kinaharap ni Oden nung bumalik siya sa Wano. Then, kung maaalala nyo nga, kay Orochi lang galing yung newspaper na kung saan nalaman ni Oden yung pag-execute kay Gold Roger. Siguro nga yung newspaper na yon is galing kay Kaido at ibinigay lang ni Orochi kay Oden kasi nga si Kaido ay may communication sa labas ng Wano. Okay guys? So, nakakatawa lang guys kasi masasabi ko na tumama ng 80% yung theory natin nung last video about sa pagdating ni Marco sa Wano. So yun po mga idol, kung may iba pa kayong theory tungkol sa talakayan natin ito is maanong ilagay mo na dyan sa comment section natin sa baba at babasahin natin lahat yan syempre. Mula dito ay muli na naman nating tatapusin ang ating maikling talakayan at kung nagugustuhan mo naman ang ganitong uri ng mga talakayan ay maanong bigyan mo naman ako ng konting subscribe at pagbatingting sa kampana dyan mga idol. At dito ay maaga ko nang ihahatid ang aking pasasalamat. At gaya naman ng dati, muli na naman tayong magpapaalam. Hanggang sa muli, paalam!